Magandang araw, magandang hapon at magandang gabi sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundong ito. At syempre, sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Kamusta naman po kayo? Ako po ay manunumbalik na dahil 16 days po akong nawala at hindi po ako nakakapag-vlog. Kasi po kami po ang ng aking anak ay nagpunta ng Japan. Sa katunayan, ito po ang itong aking regalo sa kanya, sa kanyang debut kasi nag-18 na. Alam niyo po sa katunayan, medyo delayed pa nga yun, na-late pa nga yung aking regalo dahil siya ay 19 years old na. Dahil sobra po tayong busy, hindi po natin maiwan ng trabaho, pero ngayon talaga kailangan ko ng gawin. So, kamusta naman po kayo at, tapos na po at ang aming bakasyon sa Japan ng aking daughter. Eto sana po ay maasahan ko po kayo magpatuloy sumabaybay gaya ng inyong pagsubaybay sa aking channel dito, Coach Oli News PH. Muli po, manghihingi po ako ng konting lambing bago po tayo magsimula. Sana po wag niyo pong kakalimutan doon sa mga hindi ko pa po subscriber dahil may sinabi sa akin si YouTube, nag-email po, karamihan daw ng viewers ni Coach Oli ay hindi pa nakasubscribe. So sana subscribe nyo ako at i-click nyo po yung like button. Napaka-importante po niyang like button na yan dahil makakatulong po yan sa pagkaalat nitong video na ito. Magtulong-tulong po tayo mga supporters ng DDS at magtulong-tulong din po tayo dahil itong mga galit sa mga abusado sa gobyernong ito. May media blackout nga. Talagang hindi nila masyadong kino-cover atong patungkol sa rally ng INC. Hindi katulad sa iba. So magtulong-tulong po tayo So subscribe po kayo sa channel na ito at i-like. Ito po ang ating magiging topic sa araw na ito. Saldico, tinawag na sinungaling si Sandro Marcos. BBM, niloloko ang mga Pilipino. Aba, matindi. Pangalawa, si Castro, may bago at bobong sinabi sa INC. Naku, ano yung sinabi nito sa INC? Mamaya pag-usapan natin. BP Sara, hindi magiging presidente sa 2028. At pang-apat, good news ito, masusundan pa ang rally ng INC. Ayan, hindi na po natin pagtatagalin. Dediretso na po tayo agad-agad po dahil kay Coach Oli, ang bida ay ang balita. Ito po, simulan natin dito sa usaping Sandro Zaldico at ang pangloloko ng Marcos sa taong bayan. Sa unang araw ng pagbabalik ng Kongreso mula po sa bakasyon, may sibakan agad na nangyari. Ang kaso... Galing sa bakasyon, parang ako. Galing sa bakasyon. Sibakan agad ang nangyari. Ano yan? Ang chairman ng House Committee on Appropriations, si Chairman, House of Appropriations Committee, si Saldico. Sa madaling salita, may patungkol sa budget, sinibak. Nako. Ano to? Congressman Zaldico. At hindi po ito basta-basta. Ang komite sa appropriations na marahil ang isa sa pinakamahalaga at pinakama-impluwensyang komite sa buong Kongreso. Dahil ito po ang bubuo ng taon ng budget ng gobyerno. Lahat ng mga ahensya ng gobyerno halos manikluhod na dadalaw sa appropriations. Sa madaling salita, itong appropriations na ito nagbibigay, nagdi-disperse, nag-aano ng budget. Kaya nga, sip-sip ang mga karamihan ng mga congressman na walang yagballs dito. Okay? Tama, ako'y naniniwala nung sinabi ni BP Sara na may ang hawak ng budget ng buong Pilipinas, 2 tao lang. Si Saldico at si Tambaluslos. I choose to believe BP Sara. Naniniwala ako dyan. Pero ngayon sinibak. Pero teka muna, saglit lang. Huwag tayong padalos-dalos. May naaamoy akong kagaguhang ginagawa nitong mga lintik na ito. Committee. Kahit sino man ang namamahala sa Appropriations Committee, siguradong malapit siya sa mga Diyos ng Kongreso at ng Malacanang. At sabihin natin, siya ang tunay na malapit sa kusina. Katunayan, nung nireklamo ni VP Sara Duterte ang budget ng kanyang ahensya,
Ang pininteriya ni VP Sara ay si Speaker Martin Romualdez at si Appropriations Committee Chairman Zaldi Co. Yan. Binanata na ni BP Sara yan. Ang hirit ng bise, ang budget ng Pilipinas ay hawak lamang ni Co at ni Speaker Romualdez. Na mga buhayang ito. Ako naniniwala kay BP Sara, buhaya tong dalawa na ito. O kahit ako tanong ko. Ha? Ito ako tanong. Kasi ito yung opinion ko eh. Pero ako tanungin ko kayo. Buhaya ba tong dalawa na ito? Ha? Ako mas papaniwala ako si BP Sara kaysa sa dalawang buhaya na yan. Oh. Si BP Sara mismo nagsabi. O sila may hawak ng pera ng Pilipinas, pambira. Sino ba yung si Saldi ko? Oh, another party list na naman. Bakit ba to si Tamba? Puro taga-party list lang ang kaya mong hawakan sa leeg. Mahinang nila lang talaga ito si Tamba, oh. At medyo kakaiba rin kasi ang kaso ni Co. Sa nakaraang mga kongreso, ang Appropriations Committee ay binibigay lamang sa mga napaka-senior na congressman na malapit sa administrasyon. Yun ang nakakapagtaka nga sinasabi ko sa inyo eh. Binibigay yan sa senior. Bakit kay Saldi ko? Sino ba yan? Martin. Basta kaya mong ganunin sa leeg. Kaya mong... Wala ka talagang kwenta, Martin. Hindi ko nga maintindihan ba't ang hilig mong hawakan sa leeg yung mga party list na yan. Yan lang ang kaya mo. Si Co ay nasa kanyang pangalawang termino pa lamang nang makuha ang Appropriations Committee Chairmanship noong 2022. Wala rin siyang distrito, siya po'y kinatawan ng party list group na Ako Bicol. Isa po siyang negosyante mula sa Albay, pinuno ng SunWest Group of Companies na nasa construction, power generation at real estate. Kaya't parang hindi pa ganon kalalim ang kanyang hugot sa politika. Pero ano pa man, bakit parang biglaang napatalsik sa kulambo itong si Zaldi Co? Sa unang araw ng sesyon kanina, may naghain ng mosyon na deklarang bakante ang posisyon ni Co bilang Appropriations Committee Chairman. Ang pagdeklarang bakante ang isang posisyon ay katumbasan rin po ng pagsibak sa isang opisyal. At ang mosyon ay hindi galing sa kung sino-sino lamang, kundi sa mismong anak ng presidente. Ayan, dyan ako na, eto, sa tatlong itlog na ito, ewan ko sa inyo kung anong paniwala ninyo, pero sa ako sa tatlong itlog na ito, niloloko tayo na itong mga ito. Marcos, magloloko kayo. Kasi diniklarang bakante ang posisyon. So sa madaling salita, pinapatanggal ito si Saldi ko, sinibak ni Sandro. Of all people, bakit si Sandro pa ang magpapasibak diyan kay Saldi ko? Hindi ba kayo nakakaamoy ng kaduda-duda? Pambihira kayo talaga mga Marcos. Niloloko nyo ang mga Pilipino. Mga sinungaling talaga kayo. Arte ito para sa akin. Drama ito. Kasi ito, malaki ang rally. Kanina, malaki ang rally. Kahapon, malaki ang rally ng INC laban sa impeachment. So para pagtakpan etong show of force ng INC laban sa impeachment or laban sa gobyernong Marcos, ito, umiipalit itong si Sandro. Drama nyo yan. Kasi saka nyo siya sinibak nung tapos na yung usaping budgetan. Tapos si Marcos ang pagsasalitain ninyo. Ang tagal-tagal na napaka-weak nito si Marcos. Alam nyo, ito si Sandro, masasabi ko sa inyo, kung ito ay hindi inutil or hindi ito weak, gaya ng kanyang tatay, hindi dapat ang pumoporma dyan si Tamba. Ay, si Cocholi, siyempre, sobra naman yun. Presidente si Marcos, tapos ang House Speaker si Tamba, ay si Sandro, anak niya. Nakakaya yun, kaya hindi pumoporma to si Sandro. Hindi po, walang kahihiyan to mga ito. Dahil in the first place, pinsan niya ito si Martin. Hindi po pwede dapat na si Marcos ang presidente, ang speaker, pinsan mo. Kaya hindi ako naniniwalang kahihiyan. Mahina talaga to si Marcos, kaya ang dumidiskarte sa atin, itong si Martin. So napaka-imposible, biglang weak, biglang strong ka ngayon, pinatanggal mo si Saldi ko. Binakante mo yung posisyon ni Saldi ko? Hindi yan. Drama yan. Drama para bumango ang Marcos.
O magustuhan ng tao. Ay! Pinatanggal si Saldico. Ikaw naman, Saldico, isa ka pa. Wala ka ring ginawa kang sacrificial lamb. Sacrificial lamb ka diyan. Tinanggal ka. Bastusan niyang ginagawa sa'yo. Ha? Iisipin mo. Binakante yung posisyon mo. Tapos nagsalita itong si Saldico na dahil siya ay nag-resign dahil may sakit. So para mong tinatawag na sinungaling si Sandro. Alam mo, kung tatanungin niyo ako, anong totoo? Drama. Una, drumama sila para maging bida ang Marcos. Uy, maganda. Yung merong anomalya sa budget, pinatanggal ni Sandro Marcos. So maayos naman pala ang Marcos. 'Di ba? Style na nila ni Amy yan eh. Kunwari babanatan. Nakataya yan sa dalawang kampo. Nakataya yan sa dalawang kulay. Style. Amy yung ginawa nitong si Sandro. Tapos, kunwari para hindi halata, pumalag si Saldico. Kaya daw siya nag-resign, hindi siya tinanggal, nagkasakit siya. Talagang niloloko niyo taong bayan sa drama niyong yan. Halatang halata po. Kayo tanungin ko, maniniwala ba kayo sa dalawang ito? Itong tatlo na ito. Sila yan eh. Sila yung may pakananang yan. Wala na ba kayong katapusan na kung hindi paglulukuhin ng mga Pilipino? Hanggang sa pagtanggal kay Saldico, panloloko yung ginagawa nyo sa mga Pilipino. Mga buhaya kayo. Na si Congressman Sandro Marcos. Ang tanong tuloy ng ilan, meron ba itong ibang ibig sabihin? Isang oras matapos siyang masibak sa katungkulan, naglabas si Ko ng sariling pahayag. Kusa raw siyang nagbitiw dahil Tingnan mo. Drama mo, Saldico. Drama nyo. Meron ba daw ito ibang ibig sabihin? Niloloko nila Pilipino. Yan lang yan. sa ilang pressing health concerns. Galit ka, Coach? Hindi. Nagpapaliwanag lang. Ha? Nagpapaliwanag lang. Yun lang, kahit si Congressman Benny Abante, ang co-chairperson ni Ko sa Appropriations Committee, ay nagulat sa kanyang pagkakatanggal. Isa pang sinungaling yan. Sinungaling. Nagulat pa. Kita mo, sino yung mga partido or sino yung mga, kumbaga sa isang pelikula, sino yung mga starring? Sila. Meron ba silang nag-react patungkol dyan na ibang congressman? Sila. Ito pa si Congressman atrasado. Congressman Abante, nagulat daw. Wow! Tingin nyo talaga sa Pilipino, bobo, no? At mukhang nagulat din sa kanya umunong pressing health concerns. Ito pa ang isang paramdam. Ang sabi ni Ko sa kanyang pahayag na he serves lamang at the pleasure of the majority. So mukhang hindi na ito pleasure ng majority o ng liderato. Ikaw naman, pati ikaw, niloloko mo tao. Hindi yan. Papaloko ka, oh. Style. Para sila masama, si Marcos malinis. Alam mo, kung patungkol to sa appropriation at merong anomalyang nagawa ito si Zaldico, dapat hindi pinirmahan ni Marcos. At pinirmahan niya yung budget. Di ba? Isa lang ang pwede kong matanggap dito, kaya ito tinanggal yung drama. Or isa pa pwede. Yung buhaya, buwinaya pa. Yung mga buhaya. Nagkabuhayahan, pambira. Kasi ang tao pag greedy. Hindi sila. Yung magnanakaw, galit sa magnanakaw. Bakit? Kasi yung magnanakaw, nanakawan ng magnanakaw. Kaya yung buhaya, babuhayahin ang buhaya. Galit ang buhaya. Pumbira. Puro buhaya, puro magnanakaw. Yun lang ang pwede kong paniwalaan dito in my opinion. Kasi grabe naman. Si Sandro pa nag-announce. Di ba?
Yung dalawa lang yun para sa akin, wag na tayong maglokohan. Kayo, ano sa tingin ninyo? Pero ako mas tingin ko drama to. Mas tingin ko drama. Eh sila lang yan. Magnanakawan pa ba yung magnanakaw? Hindi. Malabo. Magbuwayahan pa ba yung mga buwaya? Malabo. Ha? May pagka... ito yung sabi ng iba at ako'y naniniwala doon sa mga sinasabi ng iba. Galawag sindikato ito. O meron tayo, lahat tayo payaman. Kayo Pilipino, bobo kayo, diyan kayo, magtiis kayo sa ayuda. Di ba? Saan sumabit si Ko? Bilang Appropriations Committee Chairman, si Zaldico rin ang pinuno ng House Delegation sa Bicameral Conference Committee, ang grupo na gumawa ng pinal na bersyon ng General Appropriations Bill. Kung tanda po ninyo, sa BICAM nangyari ang maraming milagro sa budget gaya po ng paglobo ng Public Works budget ng 288 billion pesos at ang pagbawas ng pondo ng maraming social services gaya po ng DSWD, edukasyon, agrikultura at ang PhilHealth. Hindi kasi ako naniniwala doon na sa tingin nila nagkamali si Saldico. Ano yan? Fall guy nyo? Kasi kung nagkamali yan, hindi dapat silang ayunan ni Tamba. Kung nagkamali yan, hindi sana pinirmahan ni Marcos. Kung naglilinis kayo ng pangalan, di sana hindi kayo umagri. Di ba? Kung mali si Saldico sa mga pinasok niyang yan, nako, katarantad. Samantala, pinasok naman ang 26 billion pesos na pondo para sa AKAP. Ang ayuda para sa kapos ang kita na hinala ng marami ay pork barrel lamang, mga congressman at Totoo naman yan. Para sa akin, ha? Totoo yan. Yung hinala ng iba para sa akin. Pork barrel talaga yan. mga senador. Lahat po ng mga ito naging sobrang kontrobersyal at kinailangan ng damage control ng Malacanang. Nag-line veto ang Pangulong Marcos sa halos 200 bilyong piso na mga proyekto. At sa huli, mukhang si Ko ang unang nalaglag dahil sa sigalot sa budget. Ang hindi lamang pumalinaw kung meron pang ibang malalaglag. Ako maniniwala lang at tayo ay magdidiwang. Marcos, matagal na naming sinasabi to. Matagal nang sinasabi ito ng mga DDS. Ang sumisira sa iyo si Tamba. At hindi kami maniniwala diyan sa drama ninyo unless si Tamba ang alisin mo. Ikaw ang naglagay diyan sa pinsan mo. Sino ba yan si Tamba? Bago ka naging presidente. Tapos speaker agad. Sino ba si Saldico? Bago maging speaker si Martin, wala din. Kayo lang nag-ano dyan. Kaya tigilan nyo kami sa kadadrama nyo. Tanggalin mo si Tamba, maniwala pa ako. Ha? Huwag nyong lokohin ng taong bayan. O sige, next topic po tayo. Eto namang next. Kung yung kanina diniscuss natin, ginagawang bobo mga Pilipino, eto naman isang bobo. Meron siyang bobo na sinabi, kabubo ang sinabi sa INC. Bago to sinabi niya. O pakinggan po natin. Ang INC, no, lalo-lalo na yung ating mga kapatid sa INC. So ako po ay nirerespeto ko po yung inyong karapatan sa pamamahayag. Ayan, nirerespeto niya ang karapatan ng INC sa pamamahayag. Ibig sabihin, yung ilabas nila ang kanilang galit ng INC, ng kanilang hindi pagsuporta at paglaban sa impeachment, nirerespeto niya. Okay? Sa araw na ito. So karapatan naman ng bawat individual. Karapatan na ilabas nila. Ayaw nila sa impeachment. Correct until dyan. Tuloy natin. Yung magpahayag, no, kung ano man yung kanilang mga saloobin, lalong-lalo na sa nangyayari sa ating pamahalaan o kaya yung gusto nilang mangyari sa ating bansa. So sana lang ay hindi ito yung katulad na sinasabi ko, no, na baka pagtatakip lang ito doon sa impeachment, no, kay Sara Duterte. Sana naman hindi pagtakpan nitong rally na ito yung impeachment. Tingnan mo, bobo to. Sana naman tong rally na ito, nirerespeto niya raw ang INC sa kanilang pagpapahayag. Pero sana hindi daw nito pagtakpan yung tungkol sa impeachment ni BP Sara. Ay bobo talaga. Parang saan ba yung rally ng INC?
dahil sila ay hindi sang-ayon sa impeachment ni VP Sara. Sabi niya sang-ayon siya sa INC, pero sana wag naman pagtakpan yung tungkol sa impeachment. Saan bang bundok galing tong babae na ito? Ha? Ay, hindi mo ba alam anong dahilan ng rally ng INC? Ito'y patungkol sa pagsuporta kay VP Sara. Pambihira. Martin, yung mga sinusuportahan mo, mga galing sa bundok. Ito, isa pang party list. Wala talaga ikaw tamba. Kaya mo bang humawak sa liig ng isang matalinong tao? O yung mga ganito lang? Ang layo nito sa putukan to si Ating. na kung saan hinihingi ng bayan ang hustisya at ang katambal ng hustisya ay yung accountability ng sino mang opisyal, kahit na si Sara Duterte, accountability sa maling paggamit noong pondo ng bayan. No, kasi nung una kasi parang sinusuportahan nito yung pahayag ni President Marcos tungkol doon sa kanyang disgusto sa impeachment. So, kasama po ang mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, itong national interest na ipinaglalaban natin na panagutin sa pamamagitan ng impeachment. Inulit niya pa. Gusto mo lang tumagal sa TV. Inulit mo pa yung kabubuhang sinabi mo. Di ba? Ito'y patungkol daw. Alam naman niya. Sa kanilang disgusto doon at sa kanilang pag-agree kay BBM na hindi dapat i-impeach si VP Sara. Pero dapat daw panagutin si VP Sara sa impeachment. So hindi naman sana ito ang gulo mo. Eh yun na nga ang punto nila, yung patungkol sa impeachment eh. Tapos inulit mo, hindi na naman na hindi na nito suportahan yung patungkol sa impeachment. Bobo na lang talaga maniniwala sa tao na ito, pambihira. Oh. Tapos, nag-agree siya. Sa sinabi binanggit niya pa, yung sinabi ni Marcos. Ay, ano ba? Sara Duterte doon sa kanyang misspent ng pondo. Magsama-sama tayo dito dahil apektado tayo dito eh. Nararamdaman na natin yung kahirapan na magsilbi sanang itong leksyon sa mga government officials, lalo na yung mga matataas na opisyal ng tamang paggamit ng pondo ng mamamayan. So doon po tayo magsama-sama at nirerespeto ko po yung inyong sama-samang pagkilo sa araw na ito. Kita mo, inulit pa nga niya, tatlong beses mong inulit yung kabubuhan mo. Ha? Dahil dapat daw panagutin si VP Sara sa impeachment pero sinusuportahan niyang INC. Alam mo kung sa tingin niyo may maling ginawa si VP Sara, nirerespeto rin kita. Dahilin mo sa ombudsman o dalhin mo sa korte. Hindi sa impeachment. Di ba? Eh nirerespeto mo INC, ayaw mo sa impeachment, eh yung nga ang inilalaban. Pambihira naman. Ito kasi itong mga ito, ayaw dumaan sa proseso. Di ba? Kung yan ay dinimanda ninyo o pinaharap ninyo ko sa ombudsman man yan, kung sa mga tumatakbo na sanang usapin kay VP Sara. Hindi tayo impeachment. Oo, karapatan nyo yan. Pero tingnan mo nangyayari sa'yo. Nagmumukha kang tanga sa pagsagot mo. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Mali-mali yung sagot nito. Mali-mali yung sinasabi niya. Pangalawa, asa ng impeachment? Ako nga gusto ko sampahan ng impeachment eh. Alam niyo kung bakit? Para makita natin sino yung hindi dapat nating iboto. Oh. Kasi alam ko hindi magtatagumpay ang impeachment na yan. Malabo pa yan. Tingnan mo anong nangyayari ngayon. Nagmumukha kang tanga. Panawagan ka ng panawagan ng impeachment. Hanggang ngayon walang pumipirma. Anong sabi nila? Kulang sa oras. Hindi po kulang sa oras. Alam mo kung bakit? Kasi may proseso daw yan. So kukulangin sa oras kaya wag na daw ituloy.
Sabi ng mga kasamahan mo dyan sa Kongreso, hindi po. Kasi 1/3 vote lang, pwede nang dalhin sa Senado yung impeachment, nakasampa na. Idi-discuss na yung impeachment. Sa Senado, aalisin na yung proseso na kailangan pang dumaan kung saan-saan. Diyan sa Kamara. 103 or 100 plus lang to be exact. Ay hindi ko po alam yung eksakto pero 1/3 votes. So nasa 300 plus po yung mga congressman, so mga nasa 100 plus lang. Asa na yung pirma? 1/3 lang, hindi ka makakuha. Ilang beses ka nagpapa-interview, ha? Ikaw babae ka. Na sinasabi mo, marami nang nag-pledge ng support, pipirma. Until now, ginagawa kang tanga ng mga kasamahan mo dyan sa Kamara. Hanggang ngayon, walang pumipirma. Di ba? Hanggang ngayon, walang pumipirma. Eh pwede nang padalain yan. Sinungaling niya, wala ng oras. Ikaw isa ka pang sinungaling. Wala sumusuporta. Kayo na lang mga taga-bundok. Ang gusto ng impeachment, oh. Lahat sila dumidistansya dyan sa impeachment na yan. May naglulukuhan ba tayo? Di ba? Asan na? Asan ang impeachment? Kaya ako malakas ang loob ko. Gusto ko nga ituloy. Dahil malabo yan. Wala. Hindi sila makakuha ng numero. Alam mo kung bakit? Hinog sa pilit ang ginagawa mo. Pinipilit mong mahinog yung impeachment. Wala eh. Alam mo kung bakit ito? Kasi alam natin, galit. Ha? Galit ang mga Duterte sa mga makakaliwa at tatamaan sila eh. Kaya nagmamadaling ma-impeach. Sige, go ahead. Para mas lalo kayong magmukhang tanga. Nagbubukha na kayong tanga eh. O next topic po tayo. Ito pag-usapan natin na nung huli naming nakausap si BP Sara. Nung tinanong ko siya personally, no, nagpasalamat siya isa-isa sa amin. Isa-isa po. Nakausap ko siya. Sabi ko, BP Sara, hindi ko na po sasayangin ang oras mo dahil alam ko pagod ka na, marami ka pang kakausapin. Sabi ko lang, request ko, kailangan ka namin tumakbo sa 2028. Dati po, sinigaw na po namin yan. Pero dati, habol namin continuity. Pero ngayon, cancer na po ang bansang Pilipinas. Sa nangyayari ngayon? BP Sara, obligado ka na pong tumakbo. Sabi niya sa akin, ang sagot niya doon sa sinabi ko, pag-iisipan ko pong mabuti. At pakinggan po natin tong video na ito. This coming 2028, may posibilidad po bang tumakbo kayo? Ma'am, please! 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 Kita mo, talaga nagsisigawan. Ito po, sa Japan po ito. Okay? Sayang at nung ako'y hinatid sa airport, yung yun din ang araw, yun din ang oras na kung saan magkakaroon ng meet and greet sa Japan dito kay BP Sara. Naaalala nyo, nag-rally kami diyan sa Japan, no? Ako, si Boss Dada, at saka si Mocha in support na hindi pa-impeach si BP Sara, no? So kaya yan, ngayon andyan naman siya sa Japan at yan po ang sayang hindi kami nagpang-abot, no? Isang araw lang. Gusto ko pa nga mag-extend pero hindi na kasi kailangan na rin umuwi ng anak ko. But anyway, eto po. Ito. Ito yung sagot niya patungkol. Pakinggan po natin doon sa kanyang pagtakbo sa 2028. Yes, ma'am. Para mapaghandaan namin lahat. We are Yun, kinilig ang tao. Yung sinasabi niya, I am seriously considering it. Yan po din yung sinabi niya sa akin nung nag-usap kami. We are seriously considering, ma'am. Tumutuloy yung Yes! Mama, awa ka! Hindi siya pwede. Oo, totoo yan. Yung sigaw ng tao, narinig niyo, mamaawa ka.
Talaga po, dapat sana maawa ka na, VP Sara. Muli kaming nalaglag. Okay na kami sa tatay mo, si PRRD. Continuity na sana. Kaya hindi kami nabudol, naniwala kami sa tatay mo na may adik. Adik yang mga yan. Hindi namin sinuportahan yan si Marcos. Pero this time, wala na talaga eh. No choice ka na, VP Sara. Kailangan na tumakbo. Yes, I really believe that our country will be great, and I really believe It will be with you! Hey! Please! mahirap siya ipaintindi sa ating mga kababayan, and mahirap yung kailangan natin gawin kasi you really have to stand firm, especially with government policies para maayos siya. Pero paniwala po, kung magkaisa lang yung mga tao, alam natin kung saan tayo papunta, maggagawa ng ating bayan. Yes, ma'am, isa din yan sa kailangan bantayan ng mga kandidato. Alam nyo ako, naniniwala ako. Hindi po makakatakbo si VP Sara sa 2028. Bakit naman, Coach Oli? Grabe ka. Hinihiling mo kay VP Sara, pero ngayon hindi siya makakatakbo sa 2028. Ay, ang pag-uusapan po natin maya-maya lang. Ngayon naman, pag-usapan natin itong rally. Halos 2 milyong miyembro ng Iglesia ni Cristo ang nagtipon sa kanilang National Rally for Peace sa iba't ibang panig ng bansa. Pagsuporta ito sa pagtutol ni Pangulong Marcos sa Halos 2 pagpapa-impeach milyon? Anong sabi? Halos 2 milyon? Pero ang dami talaga. Nandiyan kami, Banateros, kumpleto po kami nagpunta dyan. Literal. Ang dami po. Tingnan nyo ang trolls. Hindi nila masabing kaunti. Diba? Kasi well-documented. Marami talaga. kay Vice President Sara Duterte. May report si Chino Gaston. Mula madaling araw hanggang sa lumiwanag, tuloy-tuloy ang dating ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa National Rally of Peace. Nakikita nyo kung gaano kadami? Alam nyo ano sinasabi ng mga trolls ngayon? Hindi nila masabing kaunti eh. Alam nyo kung anong excuses nila sa dami nito? Alam mo sinasabi nila? O ano kayo ngayon, DDS? Wala naman sinabing BBM resign. Wala naman sinabing patalsikin si BBM. Di ba? Oy, ganyan ang epekto nila. Wala namang sinabing bangag si BBM. Walang ganyan. So ano kayo ngayon? DDS, nga. Yan ang palusot nitong mga trolls na ito. Hindi kasi nila kayang sabihin kaunti. Pero tanga na lang ang maniniwala na ito ay hindi pagsuporta sa pagkatanggal ni Marcos. Ako naniniwala. Hindi po ako INC so wala akong karapatang magsalita in their behalf. Pero ako naniniwala ako wala na silang suporta kay BBM. Kasi ito, ginisa pa nga nila sa sariling mantika si Marcos eh. Alam mo kung bakit? Pline yung sinabi ni Marcos na hindi dapat suportahan ng impeachment. Ginawa yan ni Marcos para magmukhang mabuti sa taong Pilipino, sa taong bayan, na hindi siya kasama at ayaw niya ng impeachment kay VP Sara. Anong ginawa ng Iglesia ni Cristo? Yaan ang hinawakan nila at sinabi, suporta kami sa iyo Marcos, na ayaw mong ang impeachment kaya ito magrarally kami. Anong nangyari? Dahil sa kasinungalingan mo Marcos, dahil naglilinis ka ng pangalan, ginigisa ka ng INC sa sarili mong mantika, ginamit yung salita mo. Kasi imposible naman na ipapa-impeach, gustong impeach ng Kamara si BP Sara nang walang go signal mo. Ano ka Marcos, inutil? Pwede. Oo nga no, pwede. Hindi, di ba? Eh isang sabi mo lang, oy, tumigil na kayo dyan sa impeachment na yan ha. Ano lang yan ni Marcos? Arte lang yan. Manluloko talaga yung mga yan eh. Di ba? Silang mag-asawa, yung si asawa niyang yan. Sa pangmanloloko yan.
Oh, edi ginagamit sa'yo yan. Kaya itong mga bobong trolls na sinasabi ito, hindi naman pinagre-resign si Marcos, hindi. Itong ginagawa ng INC, this is a show of force na tigilan nyo na. Tigilan nyo yung katarantaduhang ginagawa nyo sa bansang Pilipinas. Kabobo nyo na lang. Kayong mga trolls ni Marcos na sinasabi hindi naman pinagre-resign. Kung hindi totoo, ginagawa kayong tanga, oh. Sige. Ayaw nyo? Okay, sige. Peace sa Quirino Grandstand. Marami ang dumayo pa mula sa iba't ibang probinsya. Ang ilan kagabi pa naroon at doon na nagpalipas ng magdamag. Ayon sa PNP, umabot Tignan nyo yung dami, oh. sa mahigit 1.5 million 1.5 million yung dami. Di ba? At ito, sinasabi. Ha? Even si Marcoleta, sinabi niya, masusundan pa itong rally na ito kung hindi babaguhin ng gobyernong ito ang kanilang pang-aabuso dito sa bayan na ito. Kung hindi nila babaguhin yung ginagawa nila na itigil ang bangayan at mag-focus sa taong bayan. Andun kami, yun ang sigaw ng taong bayan, yun ang placard. Bayan muna bago yung away nyo. So pag hindi ninyo babaguhin yung pang-aabuso nyo kay BP Sara, magtutuloy-tuloy itong rally na ito. Balita ko nga, aaraw-arawin to eh. Hindi natin alam kung anong totoo. Basta ang nasasagap kong balita, hindi sila titigil hanggat hindi ka nagbabago, Marcos. Maybe not directly, pero sino ba mang may hawak ng gobyerno? Kung hindi babaguhin ng gobyernong ito, sino ba may hawak ng gobyerno? Si Marcos o si Martin? Kung sinasabi mo, Marcos, ikaw ang presidente at ikaw may hawak ng gobyerno, di ikaw ang sinasabihan ng iglesia. Unless inutil ka, Marcos. Unless wala kang silbi. Unless under desaya ka, Marcos. Under desaya ka ba? Inutil ka ba, Marcos? Ay sinasabi natin. Kailangan nyo magbago. Gobyerno. Baguhin nyo yung asta nyo, gobyerno. Ngayon, ang tanong na lang dyan, sino sa inyo ni Martin na may hawak? So, hindi ka naman kasiguro kasing bobo ng mga trolls dyan. Na hindi naman daw sinasabing pinagre-resign si Marcos. O hindi naman bangag. Oo nga, hindi naman sinabing bangag si Marcos. But it doesn't mean hindi nga bangag si Marcos. Kayong mga trolls, wag nga kayong bobo. Hindi nyo lang masabing konti ito eh. Di bangag. Porket walang sinabing ang INC, hindi na bangag si Marcos. Sinisisi pa DDS o ano, buti nga sa inyo, DDS. Walang sinabing Marcos resign, walang sinabing Marcos bangag. Hindi nga ba bangag? Yun ang usapan dito. na INC members ang nakiisa sa rally. Dahil sa pagtitipon, ilang kalsada sa Maynila ang isinara. Bukod sa Dami, Quirino Grandstand, may mga pagtitipon din sa iba't ibang bahagi ng bansa tulad sa Davao City na Davao City, hello! Alam ko kung sino ang malakas sa Davao City. Isang dating presidente at isang pastor ang malakas sa Davao City. dinaluhan ng 300,000 hanggang 500,000 miyembro ng INC. Libo-libo rin ang nakiisa sa National Peace Rally sa Cebu City, Iloilo City at Bacolod City. May 2.8 million members ang INC na ikatlong pinakamalaking religious denomination sa bansa. Isa ito sa maimpluwensyang grupo tuwing eleksyon sa Pilipinas dahil sa sinasabing block voting ng grupo at pag-endorso ng mga susuportahang kandidato. Ang mensahe ng National Rally for Peace nakatutok sa kapayapaan, pagkakaisa at Magkaisa, huwag mang isa. Sino bang nangiisa? Bayan ng asikasuhin, hindi ang sariling mithiin. Sino bang gumagawa niyan? Di kung sino pa yung nagpapa-impeach kay Sara. pag-iwas sa away politika. Ang mga kapatid namin ay talagang nagpunta rito. Kung papaano man sila nagpunta rito, hindi naman ang issue paano nakarating. Ang issue ay bakit nagpunta.
Magkaisa tayo. Napakahalaga magkaroon tayo ng kapayapaan. Maraming mas mabibigat na problema ang bansa natin. Na pagka hindi tayo nagkaisa, walang kapayapaan, yang mabibigat na problemang iyan, hindi mahaharap. Ang Iglesia ni Cristo po ay nakikipag-isa sa pamamahala sa layuning magkaisa ang sambayan ng Pilipino po at maging payapa po ang ating bansa. Pagpatak ng alas 6 ng gabi, nagsialisan din ang mga dumalo sa rally. Desyembre nang unang inanunsyo ng pamunuan ng INC ang National Rally for Peace na pagsuporta raw sa pahayag ni Pangulong Marcos na hindi Kawawa si Marcos talagang niloloko. Ginisa ka Marcos sa katangahan mo. siya pabor sa impeachment na isinusulong laban kay Vice President Sara Duterte. Hindi dumalo sa National Rally for Peace si VP Sara, pero idinaan niya sa isang video message ang pasasalamat niya sa mga miyembro ng Natural, INC. hindi siya dadalo kasi self-serving. No? Tama yung desisyon ni VP Sara na yan, pero nagpapasalamat siya sa Iglesia ni Cristo. Ito ay isang makapangyarihang pagpapakita ng pagkakaisa at pananampalataya na ang tanging hangad lamang ay kapayapaan tungo sa kaunlaran ng ating bansa. Nagpapasalamat ako sa ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo sa inyong patuloy na pagsisikap na maghatid ng pagkakaunawaan at pagkakaisa sa ating mga kababayan. Naharap sa 3 impeachment complaints si VP Sara kaugnay sa question sa paggasta ng confidential funds ng Office of the Vice President at DepEd. Kaugnay naman sa pagbabanta ni VP Sara sa Pangulo, unang ginang at first speaker, tapos na raw ng NBI ang kanilang investigasyon tungkol dito. Pero kailangan daw munang suriin ng DOJ prosecutors ang ebidensyang hawak ng NBI para matukoy kung sapat na ito. Once the evaluation is confirmed to be enough to warrant preliminary investigation, that's the time that the preliminary investigation proper would be initiated. Chino Gaston nagbabalik. Etong, balikan natin to bago magsalita. Alam nyo, maraming nagsasabi na kahit naman ang iglesia, open sila dito na kung sino man ang gustong dumalo. Nakita nyo yung dami na yan. Alam mo, sa katunayan, kita nyo yung mga dami. Sa katunayan, may mga kakilala akong ibang religious group na nakahalo. Hindi lang sila nagpakilala na sila ay nandoon. Kasi ito ay rally ng Iglesia ni Cristo. Katulad namin, ako hindi naman member ng Iglesia ni Cristo, pero nandun kami. Hindi lang sila nagpakilala with respect sa Iglesia ni Cristo kasi ito ay kanilang event. Ito ay kanilang rally at ito ay kanilang panawagan. Pero ang marami pong grupo ang sumali dito para sa ganon suportahan na tama naman yung sinasabi ng Iglesia ni Cristo, hindi dapat ma-impeach si VP Sara. Maraming mga politiko nagpunta dyan. Maraming mga organisasyon na hindi na lang nagpakilala. Marami po. So ito ay yes, rally to ng Iglesia ni Cristo. Maraming salamat po sa pagsuporta nyo kay VP Sara. Pero ako'y naniniwala din na ito ay hindi lang boses ng Iglesia ni Cristo. Ito ay boses ng taong bayan, ng mga Pilipino na sawang-sawa na sa pang-aabuso ng gobyernong na ito na wala na silang ginagawa kung hindi magnakaw at pagbintangan si VP Sara para iligaw nila ang totoong usapin sa kanilang pagkakurakot dyan sa gobyerno at kanilang insecurities kay VP Sara. Tigil nyo muna yung politika. Focus muna kayo sa trabaho ninyo. Bakit? Yung Okada ba ni Tamba inimbestigahan ninyo? Kung hindi kayo mga plastic, o ano nangyayari sa impeachment nyo? Wala. Lahat kayo naduduwag. Karamihan sa inyo naduduwag. Hindi na tumatakbo, di ba? Bakit? Ang totoong agenda ng mga yan, pang sarili lang. Makakuha ng pera, makakuha ng proyekto, makakuha ng posisyon. Pero pag gipitan na, wala. Atras kayo, takot kayo lahat kay VP Sara. Yan ang totoo.
Huwag na tayong maglokohan. O maraming salamat po sa mga nanood ng video na ito. Pero huwag pong kakalimutan na i-like nyo po agad tong video na ito at i-subscribe nyo. Abangan nyo si Coach Oli sa ganitong oras, ganito po oras ako mag-upload ng mga videos. Ha? Araw-araw na po, babalik na po tayo sa dating schedule. Protektahan natin ang mga Duterte at protektahan natin ang bansang ito. Trabaho na po tayo. Maraming salamat po para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. Coach Oli po, God bless everyone.